Sige. Sige, start na tayo. Yan. So, magdi-devotion muna tayo bago tayo magtrabaho. Yan. Buksan natin dito sa Proverbs 15:28. Basahin ko na lang. Proverbs 15:28. Tama ba? Proverbs 15, chapter 28. Yan. Sabi dito, the heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. Yan. So, tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umaging to at binigyan niyo po kami, Panginoon, ng panibagong buhay, Panginoon. At binigyan niyo po kami ng pag-asa, Panginoon, para gawin, Panginoon, yung mga responsibility po namin. And we pray ang aming devotion, maging pagpapala po ito. At magawa po namin ito ngayong araw, Panginoon. Ma-remind po kami, Panginoon. At kayo po yung maggabay, Panginoon, sa amin. Hindi ko po, Panginoon, to kaya. Nawa ay tulungan niyo po ako, Panginoon, para ma-deliver po ito. And we pray ang mga nakikinig din si Sir Joshua and Ma'am Giselle, Panginoon, nawa ay maintindihan po nila, Panginoon, ito. Panginoon, ang Holy Spirit nawa ay mangusap, Panginoon, sa amin at kayo po yung manguna, Panginoon, nawa wala po mga distraction at mai-apply po namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Patawarin niyo po, Panginoon, sa nagapang kasalanan, mga dalangin sa batabing sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon is yung listening to others. Yan. So, how do I become a good listener? So paano raw tayo magiging good listener? Yan. So dito sa Bible, makita natin dito yung Proverbs 15:7 or 15:28. Sabi dito, the heart of the godly thinks carefully before speaking. So ibig sabihin dito na parang bago tayo magsalita, pag-iisipan muna natin. Ganun. Parang think before you click. Ganun. So kasi dito, minsan talagang sinasabi ng Panginoon na huwag kang masyadong salita ng salita. Ganun. Kasi minsan yung mga professional ko, tahimik lang sila. Kasi the more na mas madaming naisasabi or na nakukwento, nalalaman yung mga sekreto or mga confidential. Ganun. Yung kaya yung iba, hindi sila masyadong nagsasalita eh. Yung ganito lang, ganito. Pero yung iba naman, talagang palakaibigan. Ganun. Tsaka yung iba, nahihain din. Kaya tahimik. Pero yung iba talaga, yung mga malalalim, mga dapat hindi malaman, kinakat nila agad yung mga kwento. Ganun. Kasi ayaw nilang malaman yung mga sekreto, which is good. Yan. And then, number one, na makita natin na kailangan natin ay God calls us. Yan. So, God calls us to be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Yan. Sadly, sabi dito na ang Diyos ang nagsasabi na dapat mabilis tayong makinig. I mean, yung pinapakinggan natin, dapat naintindihan. Quick to listen and slow to speak and slow to get angry. Yan. And then, sabi dito sa James 1:19, yan, na sabi dito na understand this, my dear brothers and sisters, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Yan. So, sa sinasabi niya sa number 1, na kailangan natin na mabilis na makaintindi. Parang dapat mas madaming yung nakikinig kaysa yung salita ng salita, dada ng dada. And then sabi dito, slow to get angry. Yan. So, dapat daw tayo matagal yung pagkakainit ng ulo natin. Parang sinasabi ng Panginoon na wag masyadong mainit agad. Kasi minsan parang kapag ang bilis nating yung ulo natin uminit, iba yung nangyayari, di ba? Nagkakaroon ng masamang sitwasyon na mag-away na tayo, ganyan, o kaya di tayo magkaintindihan. Kaya sinasabi dun sa James 1:19 na slow to get angry. Dapat patience. Yung iba nga nagbibilang 1, diba nainis ka na ganyan sa bata, salo, nainis ka na. Pero yung patience, parang minsan yung iba nagbibilang sila eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imbis na gagawin mo na sana na pipingutin mo na sana yung yung tenga ng bata. Pero dahil may patience tayo, hindi natin nagawa. Kasi nga, andun yung sinasabi ng Panginoon na
slow to get angry. Yan. Siyempre, mas maganda yung ganun. Na kasi nga, yung number one natin, dun tinitingnan ng Panginoon na kapag tayo ay nakikinig, the more na mas madami tayong napapakinggan, natututunan, tapos slow to speak, slow to angry. O di yung ganda. Parang mas maganda pa yung ganun. Like for example, ngayon, yung parang mas maganda lang nakikinig. Ganun. Like for example din, sa mga parents natin, di ba? Mas magandang nakikinig tayo sa kanila kaysa yung nagiging tayo, mainit yung ulo. Ganun. So, yun yung number one natin na God call us to be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Yan. So, number two ay listening is an art. Yan. So, yung art yung art daw ay yung listening na napapakinggan natin, na iba yung nangyayari kasi. Yan. One that is close to God's heart. Yan. So, sinasabi dito na ito yung isa na para maging mas malapit tayo sa Panginoon with heart. And then, since God always listens to us. So, ang Diyos laging nakikinig sa atin kapag nagpe-pray tayo. Andyan siya lagi. And we minister to others by listening to them. Yan. And then, sabi dito sa Proverbs 1:23. Yan, sabi dito, Proverbs 1:23. Yan, so, yan lang natin. Proverbs 1:23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Yan, come and listen to my counsel. And I'll share my heart with you and make you wise. So, ibig sabihin dito, kapag tayo, nakikinig tayo sa counsel, ano ba yung counsel? Mga advisor. Yung magpapa-counsel tayo sa mga may alam. Especially sa Panginoon. Kasi pag naging close pa tayo sa Panginoon, mas madami tayong matutunan sa Kanya. Tapos, siyempre, paano ba maging close sa Panginoon? Siyempre, yung prayer na sinasabi dito. Na kapag may listening art tayo, nagiging close tayo sa Panginoon, and then we minister to others by listening. So, like for example, ganito, nakikinig tayo. Yan. So, nakita nila yung pag-ibig kasi may respect din na yan, nakikinig kayo sa nagtuturo. Yan. And then at the same time, yung tinuturo may apply. Ganun. So, yun yung number 2 natin na kapag naging listening is an art tayo or nakikinig tayo sa Panginoon, magiging mas close tayo sa Kanya. And then number 3, listening is a form of love. Yan. So yung pagkikinig daw ay yun yung makita mo doon yung pag-ibig. 'Di ba? 'Di ba pag tayo meron tayong mga concern, tapos nakikinig tayo, kasi iniintindi natin, nakita natin doon yung pagmamahal ng isang tao. Ganon. So, kapag mas lalong pinapaintindi mo na naintindihan mo siya, okay, so ano pa? Kasi minsan naintindihan natin yung isang tao na kapag nagsasabi siya ng problema niya, di ba sinasabi natin, sige, makikinig ako, suportahan kita, sabihin mo lang, and then tutulungan kita. So, doon natin makita yung love. Kasi, nagiging valuable. Sabi dito, we show others they are valuable. Yan. So, pinapakita natin na siya ay valuable. Yan. And then, when we listen with disrespect, so, nagkakaroon ng respect, sabi ko kanina, na kapag ay nakikinig tayo, may respect tayo. Yan. And then, care, yan, kinikare natin sila, and patience, and refrain from interrupting with our own thoughts and advice. So, yun. Proverbs 15:32, sabi dito, Proverbs 15:32, he that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. Yan. So, if you listen to correction, you grow in understanding. So, kapag kinokorek tayo yung mag-grow, 'di ba? 'Di ba pag may mga failure tayo, Sir Joshua, ito medyo kailangan nating ayusin yung pag-edit.
Yan. So kasi medyo kailangan pa nating i-grow. So kapag nakikita yung nakikita nung leader ganyan na kailangan pang improve. Kapag tinanggap natin yung correction na yon, mas lalo daw tayo mag-grow, sabi sa Proverbs 15:32. So doon natin makikita na yung care. Kapag pinapakinggan natin yung isang tao, isang leader or counselor or counsel, papakounsel tayo sa kanya, mas lalo tayong nag-grow. Kaya sa akin, ang mali ko dati, nag-start ako ng business, hindi ako nagpapa-advise. Pero dahil dun sa pagkakamali ko na yun, dun ako mas talong natuto na kailangan magpa-advise. Especially kay Pastor. Kaya ako, nagpapa-advise ako lagi. Sabi ko kay Pastor pag-uwi nyo, Pastor kasi nasa Australia siya 1 month siya doon, nasa Australia si Pastor. Pag-uwi nyo, Pastor, pa-advise ulit ako. Ito, siya na nag-advise sa akin na mag-rent ka na, kailangan mo na mag-rent, ganyan. So, sinunod ko. Ano nangyari? Naging mas maganda yung takbo ng business. Kaya sa akin, iba talaga kapag nagpapa-advise sa may alam. Especially, malapit sa Panginoon. Kasi, man of God siya eh. Ang Panginoon, tas man of God, kailangan natin magpakuan. Kasi ang pastor, malapit siya sa Panginoon. So, siya yung nakakita, siya yung naka-visualize kung saan banda, paano yung mangyayari sa business mo. So, doon nangyayari yung love. Dahil mahal ko ang Panginoon, kailangan ko magpa-advise kay pastor. Ganun. So, dito natin makita na yung listening is a form of love. Yan. So, yun yung number 3 natin. Number 1, God call us to be quick to listen. And number 2, listening as an art. Yan. So, ito yung that close to God's heart. So, magiging mas close pa tayo sa Panginoon kasi tayo ay nakikinig sa Kanya. And then number 3, yan, listening is a form of love. Yan. And then, parang may mga nagtatanong din na, yan, can you set aside your schedule distractions to be fully present to hear another? Parang tinatanong nila yung iba na makikinig ka ba sa iba? Ganyan. Kapag ba nagsasalita yung kaibigan mo, pinapakinggan mo ba siya? Ganon. And then, mahirap ba to sa atin, di ba? Yan. And then, ang Diyos, pinapakita niya sa atin na mahal niya tayo. Yan. So, like, salo ngayon, yung parang pag-ibig, ganyan. Pero kahit hindi naman February, nagiging maganda yung buong araw natin, di ba? Dahil sa mahal tayo ng Panginoon. Yan. And then, both side, siyempre, kapag nakita natin na mahal niya tayo, mamahalin rin natin siya. Ganon din. Sabi ko rin kahapon na kapag ang Diyos, siyempre siya yung naunang nagmahal. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world. So kasali tayo doon. So ngayon, mamahalin din natin siya kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Yan, nasa Proverbs din yun. Yan, tinalaki natin kahapon. Yan. So kailangan natin na encourage. Yan, be encouraged that God desires to shape your heart into one that loves others well through the ministry of listening. Yan. So, kailangan natin na i-desire din na yung makinig din tayo sa mga especially nakakatanda o kaya merong binigyan ng authority. Yan. So, kailangan raw natin na pakinggan din sila. Ganun. So, lahat ng pagkakataon kasi kailangan rin nating ipakita yung respect, ganyan. And then, iba kasi yung nakita natin na kapag tayo kasi laging nag-uusap. Yung parang kapag sa atin may mga achievement tayo, ganito, ako, tapon ako sa school, galing ko sa school. Iba kasi yung iba yung pakiramdam kapag may mga nakapagtagumpayan tayo. Pero purihin ang Diyos na nagawa ko to dahil sa Kanya. Purihin din ang Diyos na nakapag-devotion tayo ng ganito. Kasi commitment ko to, medyo mahirap. Pero dahil natututo ako, for example to, okay, so kailangan ko palang makinig. Kahit ko siya, kahit mas pa sa akin, mas yung taon niya ay mas mababa. Kailangan ko pa rin makinig, ganun. Ang daming mga form na kailangang i-consider sa buhay. Ganun. Kaya sa akin, parang nagiging na rin na napapamahal na ako sa mag-share. Ganun. Kasi ang goal ko naman dito, bago tayo magtrabaho, kasi yung devotion nga, like inulit, bago tayo magtrabaho,
Yun yung i-apply natin. Ayun. So, maging lagi tayong nakikinig. Ganun. Kung i-apply rin natin, tapos, yun, magiging maganda yung buong araw natin. Yun yung devotion. Yan. So, yun, maging listening to others tayo. Yan. And then, kaya natin kasi minsan mahirap lang i-execute. Pero kapag naniwala tayo sa Panginoon, kakayanin nating makinig sa iba. Kung kahit magaling na tayo ganun, minsan parang nakaka-insulto kapag tuturuan ka ng mas bata. Ganun, di ba? Pero titingnan din natin yung mga sitwasyon. Pero ang ganda pa rin na kailangan natin na quick to listen, slow to speak, and then slow to get angry. Yan, tinuturuan tayo ng Panginoon, in-encourage tayo na makinig at mahinahon, wag mabilis magsalita or wag laging magsalita, makikinig din tayo. And then wag tayong uminit agad yung ulo. Yan. Kasi kapag sinunod natin yon, kunyari ngayon, dahil kang iisip, nagra-rush na ako. Yung goal namin, hindi ko magawa. Tapos kahapon, nagloko pa. Ganun. Pero dahil nandiyan yung patience, nandiyan yung slow to angry nga eh. So kapag kulang natin, may naon lang, okay, so relax lang. Yan. Sabi ko nga sa iba, relax lang kayo kasi kapag umirit yung ulo nyo, ganito ganyan, magpa-pride kayong dalawa, wala. Diretso sa langit yung pride. So, slow to angry, relax lang, ganun. At mapapagtagumpayan rin natin. Yan. So, nawa ay naging blessing sa atin to. Kasi iba yung merong ganitong mga reminding. Yan. So, yun lang. Nawa ay naging sa atin, naging pagpapala. Sige, tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang to. Kami po ay ni-remind nyo na kailangan po namin na humaba yung patience po namin at wag pong mabilis na mag-init pa yung aming ulo, Panginoon. Nawa ay andyan pa rin yung guidance nyo, ang Holy Spirit na maggabay, mangusap sa amin, Panginoon, na kami po ay makinig sa inyo at especially yung may mga experience, Panginoon, nawa ay makinig po kami. Especially din po, Panginoon, sa inyo. Nawa sundin po namin ang inyong mga pinapagawa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa trabaho po namin ngayon. Maghapon, nawa ay magawa po namin yung mga gagawin po namin. At maging successful po ito, Panginoon. At kayo po yung pinupurit, pinapasalamatan po namin kayo. Dahil kung wala tong business na ito, Panginoon, hindi po may papag yung inyong salita, Panginoon. Nawa ay yung vision and mission na po namin ay may apply po namin ito at magawa po namin, Panginoon. At thank you for everything, Panginoon, sa mga blessings. Ito ang dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, thank you. Sa mga nanonood dyan, yan. So, shout out sa inyo. Yan. Bali, ngayon, icon na rin natin. Sir, pwede mo nang i-stop yung sakon. Thank you sa mga nanonood dyan, sa YouTube. Yan. So, God bless. Mag-comment lang kayo kung may mga tanong po kayo. Yan. And then, patuloy kaming mag-upload. Ito yung mag-upload tayo every day. Yan, daily. Yan. So, thank you and God bless.